Akala ko, ito na ang pinakamaningning na gabi ng buhay ko habang hawak ang parangal sa vegan. Ngunit sa isang iglap, ang sarili kong anak na si Arturo ang bumasag sa aking danggal sa harap ng lahat. Ang aking ina, sabi ni Arturo sa mikropono habang nakatingin sa akin ng may huwad na awa, ay wala na sa tamang pag-iisip. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang plake na gawa sa makintab na tanso na nagsasabing ako, si Dolores Villanueva, ay isang artisano ng pamana, ay biglang bumigat sa aking mga kamay. Parang naging kasing init ito ng uling sa pugon, nakakapaso, nakakahamak. Tumingin ako sa paligid. Ang mga opisyal ng lungsod, ang mga kapitbahay namin sa Calle Crisologo, at ang mga turista ay sabay-sabay na natahimik. Ang bulong-bulungan ay parang hanging mabilis na kumalat, mas masahol pa sa usok ng nasusunog na asukal. Anong sinasabi mo, Arturo? Mahina akong tanong, pero nanginginig ang boses ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi. Hindi niya ako tiningnan sa mga mata. Sa halip, humarap siya muli sa madla, hawak ang isang puting papel na parang hatol ng kamatayan. Ilang buwan na naming napapansin ang paghina ng kanyang memora. Nakakalimutan na niyang patayin ng kalan, nawawala ang mga gamit sa bahay, at kung minsan ay hindi na niya kami kilala. Masakit para sa aming magkakapatid, pero kailangan naming tanggapin na ang aming mahal na nanay ay may malalang kaso ng Alzheimer's. Alzheimer's. Ang salitang yun ay parang isang malakas na sampal. 40 taon. 40 taon akong gumigising ang 3:00 ng madaling araw para magmasa ng galapong. Niluto ko ang bawat bibingka ng may pagmamahal para lang mapagtapos siya ng pag-aaral, para magkaroon siya ng magandang buhay, para hindi niya maranasan ang hirap na dinanas ko. At ngayon, sa harap ng buong vegan, sa harap ng altar ng aming danggal, tinanggalan niya ako ng karapatang mag-isip para sa aking sarili. Naramdaman ko ang paghawak ni Mara sa aking siko. Ang bunso kong apo, ang tanging may luha sa mga mata na hindi peke. "Lola, huwag po kayong makinig," bulong niya. Pero huli na ang lahat. Nakita ko na ang tingin ng mga tao. Hindi na ito paghanga. Awa na ang nakikita ko. Awa na nakakasuka. "Magkano, Arturo?" Tanong ko nang makuha ko muli ang aking boses. Nilakasan ko ito sapat para marinig ng mga nasa unahan. Bahagyang matigilan si Arturo. "Anong sinasabi mo, nanay? Nag-aalala lang kami. Magkano ang ibabayad sa iyo para ipahiya ang sarili mong ina?" Pag-uulit ko. Alam ko ang tingin na yan. Yan ang tingin ng isang taong may itinatago. Yan ang tingin ng isang taong nabaon sa utang at nakakita ng paraan para makatakas. Ngunit hindi siya sumagot sa harap ng entablado. Sa halip, sininyasan niya ang 2 lalaking nakauniporme na kanina pa pala nakatayo sa gilid. Mga tauhan ng isang pribadong pasilidad. "Kailangan na natin umuwi, Nay. Pagod lang yan. Hayaan niyo na ang mga dokumento sa akin. Ako na ang bahala sa timba. Sa tindahan." Sa tindahan. Ang Villanueva Heritage Bibingka. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Habang inaalalayan ako pababa ng entablado, na mas mukhang kinakaladkad, ay pilit kong hinanap ang mga anak ko pang sina Bing at Rico. Nakatayo sila sa dilim, umiiwas ng tingin. Doon ko naintindihan. Hindi lang ito plano ni Arturo. Ito ay sabuatan ng mga taong pinaglaanan ko ng buhay. Pagdating namin sa tapat ng aming ancestral house, lalo akong nanghina. Ang aming karatula, ang lumang kahoy na may ukit ng tangalan ng aking ina, ay nakababa na sa lupa. Sa halip, isang malaking tarpaulin ang nakasabit sa aming bakod. Future site of vegan luxury resort and spa. "Arturo, ano ito?" Sigaw ko habang pilit na kumakawala sa mga lalaking humahawak sa akin. "Ito ay pag-aari ng pamilya. Hindi niyo ito pwedeng ibenta." Huminto si Arturo at lumingon. Wala na ang wad na awa sa kanyang mukha. Ang natira na lang ay ang malamig na kasakiman.
Wala ka ng kapangyarihan dito, Nay. Pinirmahan mo ang special power of attorney noong isang linggo, remember? Nung akala mo ay pipirma ka lang para sa mga bagong supply ng harina, napako ako sa kinatatayuan ko. Ang pagtitiwala ko. Ang utang na loob na akala ko ay sapat na para protektahan ako. Ginamit niya ang sarili kong kamay para saksakin ang sarili ko. Hindi mo pwedeng gawin ito. Sabi ko, habang nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang lupang ito, may lihim ang lupang ito na hindi niyo alam. Tumawa lang si Arturo, isang tawang puno ng pangungutya. Ang tanging lihim dito ay kung paano ka naging ganito katigas ang ulo. Isakay na siya sa sasakyan, dalhin na siya sa Golden Sunset. Doon ay mabibigyan siya ng tamang medikasyon para sa kanyang kalituhan. Lola! Sigaw ni Mara, pero pinigilan siya ng sarili niyang ama na si Rico. Bago ako isinakay sa itim na van, narinig ko ang tunay na tunog ng aking pagkatalo. Ang tunog ng padlock na isinasara sa pintuan ng aming tindahan, ang tindahang hindi kailanman nagsara simula nung matapos ang giyera, ang tindahang nagpakain sa buong barangay ay pinid na ngayon. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa kalsada ng Calle Crisologo. Ang mga cobblestones na nilalakaran ko tuwing madaling araw ay tila mga piping saksi sa aking pagkadapa. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa aming tahanan, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi ako baliw. At kung iniisip ni Arturo na ang isang Dolores Villanueva ay susuko ng walang laban, nagkakamali siya. Maaaring kinuha nila ang aking susi, ang aking pangalan, at ang aking dangal sa harap ng madla. Pero hindi nila alam ang isang bagay na itinago ng aking ina sa loob ng 60 taon. Isang bagay na hinding-hindi makukuha ng kahit anong pirma o peking dokumento. Niyakap ko ang aking sarili sa loob ng malamig na sasakyan. Sa bulsa ng aking saya, naramdaman ko ang isang maliit na bagay na nakalimutan nilang kunin. Ang maliit na tansong susi sa isang lumang room na nakatago sa tuvian. Hindi pa tapos ang laban, Arturo? Bulong ko sa hangin, habang ang mga ilaw ng vegan ay unti-unting naglalaho sa aking paningin. Ang Golden Sunset Home for the Aged ay isang lugar na ang pangalan ay kasing tamis ng asukal, ngunit ang katotohanan ay kasing pait ng sunog na liyab. Pagkapasok pa lang sa pintuang bubog, sinalubong ako ng amoy ng disinfectant na humahalimuyak sa bawat sulok. Isang amoy na pilit itinatago ang amoy ng kalungbutan at pag-iisa. Ito ang naging bagong mundo ko. Isang maliit na kwartong may puting pader, isang kama na masyadong malambot para sa aking likod na sanay sa matitigas na bangko ng panaderya, at isang bintanang may rehas na nakatingin sa isang harding, walang bulaklak. Dito muna kayo, nanay. Mas mabuti rito, may mag-aalaga sa inyo 24 oras. Sabi ni Arturo habang inilalapag ang aking maliit na bag. Hindi siya tumitingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Isang relong alam kong galing sa kita ng tindahan nung nakaraang Pasko. Arturo, Bing, Rico. Tawag ko sa kanila. Nakatayo silang tatlo sa paanan ng aking kama. Ang aking mga anak, ang mga sanggol na binuhat ko, ang mga batang binalutan ko ng kumot tuwing umuulan. Bakit niyo ginagawa ito? Alam niyo sa loob niyo na hindi ako ulyanin? Si Bing, ang aking pangalawang anak na laging reklamador sa hirap, ay umiwas ng tingin. Nay, para sa inyo rin ito. Stressful na sa tindahan. At saka, kailangan na rin namin ng pera para sa mga sarili naming pamilya. Si Rico, kailangan ng tuition ng mga bata. Ako, gusto ko nang mag-apply pa States. At ang tanging paraan ay ibenta ang alaala ng inyong lola? Tanong ko ng may pait. Nay, lupa lang iyon. Bulyaw ni Arturo. Ang pasensya niya ay tuluyan ng naglaho. Lupa na pwedeng maging milyon. Sa tingin niyo ba, sa panahon ngayon, may kwenta pa ang tradisyon? Ang kailangan natin ay cash. At sa tulong ng pirma mo, nakuha na namin ang down payment. Lumabas silang tatlo sa kwarto, pero hindi nila isinarang mabuti ang pinto. Nanatili akong nakahiga, pigil ang hininga, nakikinig sa kanilang mga bulong sa pasilyo.
Sa akala nila, ang pandinig ko ay kasama ring pumanaw ng aking katinuan. Magkano ang nakuha mo sa deposito, kuya? Narinig kong tanong ni Rico. May halong kasakiman sa kanyang boses. 5,000,000, sagot ni Arturo. Narinig ko ang kalansing ng kanyang mga susi. Pero malaki ang napunta sa komisyon. Alam niyo naman, hindi madaling kumuha ng pirma ng doktor para sa sertipikasyon ni nanay. Kailangan kong busalan ng bibig ni Dr. Morales para lumabas na malala na talagang Alzheimer's niya. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit ay tila isang kutsil, yung dahan-dahang hinihiwa ang aking puso. Si Dr. Morales, ang anak ng aking matalik na kaibigan. Ang batang binibigyan ko ng libreng bibingka nung nag-aaral pa siya ng medisina. Pati siya nakuha nilang bayaran. Paano kung bumisita ang mga taga-barangay o kaya si Mara? Tanong ni Bing. Huwag niyo nang intindihin si Mara. Bata lang yon. At ang mga kapitbahay? Sasabihin lang natin na hindi na pwedeng tumanggap ng bisita si nanay dahil sa kanyang kondisyon. Kapag naisara na ang deal sa resort sa susunod na linggo, tapos na ang lahat. Wala na silang magagawa. Narinig ko ang kanilang mga yabag na palayo, ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, isang boses ng lalaki ang narinig ko sa dulo ng pasilyo. Isang boses na hindi pamilyar sa akin. Mr. Villanueva, nasaan ang balanse ko? Tanong na lalaki. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa maliit na awang ng pinto. Nakita ko si Arturo na may kausap na lalaking nakaputing gown pero hindi ito si Dr. Morales. Ang lalaking ito ay may madilim na tingin at tila laging nagmamatyag. May iniabot na makapal na sobre si Arturo sa lalaki. Ayan na, Doc. Siguraduhin mo lang na mananatiling tulog ang isip ni nanay. Ayaw kong magkaroon siya ng moment na maging matalino sa harap ng mga abogado ng buyer. Tumango ang lalaki at binulsa ang sobre. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ibinibigay namin sa kanya ay siguradong magpapalabo ng lahat. Sa loob ng 3 araw, kahit pangalan niya, hindi na niya maaalala. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi lang nila ako gustong ikulong. Gusto nilang burahin ang aking pagkatao. Gusto nilang maging isang buhay na bangkay ang kanilang ina para lamang sa pera. Bumalik ako sa pagkakahiga bago pa sila lumingon. Ang aking luha ay tuluyan ng natuyo. Pinalitan ng isang matinding determinasyon na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Mali kayo ng kinalaban. Sambit ko sa aking isipan. Maaring matanda na ako, pero ang dugong nananalaytay sa akin ay dugong nanggaling sa mga taong hindi sumuko sa anumang bagyo. Hinawakan ko ang maliit na tanso sa aking bulsa, ang susi ng room. Ito ang tanging pag-asa ko. Pero paano ako makakalabas dito kung ang bawat gamot na ibibigay nila sa akin ay lason sa aking alaala? Eksaktong pag-isip ko nito, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse na may dalang tray. May isang basong tubig doon at 2 kulay asul na tableta. Lola Dory, oras na para sa bitamina mo, sabi ng nurse na may plastik na ngiti. Tiningnan ko ang mga gamot. Ito na ang simula ng kanilang pananakop sa aking isip. Sa oras na malunon ko ito, maaaring mawala na ang lahat. Ngunit bago pa mailapit ng nurse ang baso sa aking bibig, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng bintana. Isang sipol na tanging ako at ang isang tao lang ang nakakaalam. Ang sipol na mga panadero sa Calle Crisologo bago lumabas ang unang batch ng tinapay. Lola, inumin mo na ito para hindi ka na mahirapan sa pagtulog. Ulit ng nurse, mas malamig na ang tono ng boses. Tiningnan ko ang mga asul na tableta. Sa isip ko, naririnig ko pa rin ang sipol ni Tomas sa labas. Isang senyas na hindi ako nag-iisa. Alam ko ang lasa ng pagtataksil at ang gamot na ito ang huling sangkap para tuluyang akong malunod sa dilim. Dahan-dahan kong kinuha ang baso. Itinapat ko ang mga tableta sa aking labi. Pero sa halip na lunukin, maingat ko itong itinago sa ilalim ng aking dila. Uminom ako ng tubig. Pilit na ginagaya ang paglunok habang nakatingin sa mga mata ng nurse. Ayan, mabuting bata. Nakangiting sabi ng nurse sabay kuha ng baso.
Nang lumabas siya at narinig ko ang paglock ng pinto, agad kong iniluwa ang mga gamot sa aking palad. Mga hayop! Bulong ko, habang nanginginig ang aking kamay. Itinago ko ang mga tableta sa loob ng punda ng aking unan. Hindi nila ako mapapatulog. Hindi ngayon. Maya-maya, narinig ko ang mahinang kaluskos sa may bintana. Ang rehas na bakal ay luma na at sa gitna ng kadiliman, isang anino ang sumulpot. Akala ko ay si Tomas, ngunit isang mas maliit na figura ang bumungad. Lola? Lola Dory? Mara? Halos mapadili ako sa gulat. Mabilis na pumasok si Mara sa loob ng kwarto. Pawisan siya at may mga galos sa braso. Bakas na dumaan siya sa mga matitinik na halaman sa labas ng pasilidad. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Lola, akala ko hindi ako makakapasok. Napakahigpit ng security dito, parang kulungan. Bulong ni Mara. Umiiyak siya, pero pilit niyang pinatitigas ang kanyang boses. Bakit ka narito, Apo? Mapapahama ka kapag nalaman ng tatay mo at ni Arturo. Pag-aalala ko. Hindi ko na po sila kilala, Lola. Narinig ko silang nag-aaway ni Papa kanina tungkol sa komisyon sa lupa. At ito, may inilabas siyang isang bote ng gamot mula sa kanyang bulsa. Ninakaw ko ito sa bag ni Tito Arturo kanina bago siya umalis. Binasa ko ang label, haloperidol. Lola, tinanong ko sa kaibigan kong nursing student. Hindi ito bitamina, malakas na antipsychotic ito. Ginagamit ito para sa mga agresibong pasyente o yung mga may schizophrenia. Kapag ininom nyo ito ng dire-diretso, magiging parang zombie kayo. Mawawala ang focus nyo, palaging tulala. Nanlambik ang aking tuhod. Ang sarili kong mga anak ay handa akong gawing zombie para lang hindi ako makapagsalita laban sa kanila. Hindi ko ininom, Mara. Narito ang mga binigay nila kanina. Ipinakita ko sa kanya ang mga tabletang iniluwa ko. Salamat sa Diyos, sambit ni Mara. Lola, kailangan na nating umalis dito, ngayon na, habang nagpapalit ng shift ang mga guard sa likod. Pero paano? Ang mga rehas, nasa labas si Tomas, Lola. May dala siyang bolt cutter. Siya ang tumulong sa akin na makahanap ng butas sa bakod. Tomas. Ang piping panadero na itinuring kong sariling anak na pinalayas ni Arturo dahil sa kasinungalingan. Narito siya, isinasakripisyo ang sarili para sa akin, habang ang mga totoong kadugo ko ay pinagtulungan akong ilibing ng buhay. Dahan-dahang binunot ni Mara ang isang maliit na bag mula sa ilalim ng kanyang jacket. Dinala ko ang luma niyong tsinelas at balabal. Tara na po, Lola. Sa tulong ni Mara, lumapit ako sa bintana. Sa labas, nakita ko ang isang matangkad at matipunong anino, si Tomas. Kahit madilim, ramdam ko ang kanyang matalas na paningin. Gamit ang isang malaking gunting bakal, dahan-dahan niyang ginupit ang rehas ng aking bintana. Ang tunog ng bakal na napuputol ay parang tunog ng kadenang kumakawala sa aking kaluluwa. Nang matanggal ang sapat na puwang, tinulungan ako ni Mara na umakyat. Sa edad kong 69, hindi ko akalaing magagawa ko pang tumalon mula sa bintana. Pero ang takot ay napalitan ng pot at ang pot ay nagbigay sa akin ng lakas. Sinalo ako ni Tomas. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa init ng pugon, pero ang hawak niya ay puno ng paggalang. Tumango siya sa akin, isang piping pangako na hindi niya ako pababayaan. Tuon tayo sa likod ng chapel, may buta sa pader dun, bulong ni Mara. Naglakad kami ng patyad sa gitna ng madilim na hardin. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang yabag ng kaaway. Ngunit nang malapit na kami sa malaking gate sa likod, isang maliwanag na ilaw ang biglang tumama sa amin. Hoy! Sinong yan? Sigaw ng isang guard mula sa tore. Kasabay nito, ang nakakabinging tunog ng alarm ng Golden Sunset ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Takbo, Lola! Takbo! Sigaw ni Mara. Hinawakan ako ni Tomas sa braso at binuhat na parang bata. Tumakbo siya ng mabilis patungo sa dilim ng kakahuyan, habang sa likuran namin naririnig ko na ang pagbukas ng mga pinto at ang sigawan ng mga nurse. Hanapin niyo ang matanda! Huwag niyo silang papatakasin!
Iyon ang boses ni Arturo. Naroon pa pala siya. Habang hinihingal kami sa pagtakbo, isang bagay lang ang nasa isip ko. Ang maliit na susi sa aking bulsa. Kung makuha man nila ako ulit, sisiguraduhin kong hindi nila makukuha ang lihim ng vegan. Pero bago kami makarating sa kalsada, isang sasakyan ang humarang sa aming dadaan. Ang headlights nito ay nakakasilaw, na naging sanhi ng aming paghinto. Nasilaw ako sa tindi ng liwanag. Napapikit ako at napakapit sa balikat ni Tomas habang ang tunog ng makina ng sasakyan ay parang ungal ng isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Nay, tama na ang laro. Bumalik na kayo sa loob. Ang boses ni Arturo ay nanggagaling sa likod ng liwanag. Hindi ko siya makita, pero ramdam ko ang lamig ng kanyang boses. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Arturo kasama ang dalawang lalaking nakauniforme ng guard. Hawak niya ang isang flashlight at itinapat ito ng diretsyo sa mukha ko. Tito Arturo, parang awa niyo na. Hayaan niyo na si Lola. Sigaw ni Mara. Tumayo siya sa harap ko para protektahan ako. Mara, tumabi ka riyan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Bulyaw ni Arturo. Ang lola mo ay may sakit. Delikado siya sa labas. Tingnan mo nga, pati ang piping ito ay kinasangkapan niyo pa. Tumingin si Arturo kay Tomas nang may halong pandidiri. Tomas, akala ko ay natuto ka na noong pinalayas kita. Gusto mo bang mabulok sa kulungan dahil sa kidnapping? Hindi kumikibo si Tomas. Ngunit naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang hawak sa aking braso. Hindi ito hawak ng takot, kundi hawak ng isang taong handang pumatay o mamatay para sa akin. Humakbang siya ng pasulong, inilagay kami ni Mara sa kanyang likuran. Aba, nananakot ka pa? Tawa ni Arturo, pero may halong kaba. Kunin niyo ang matanda, Nayona! Sumugod ang dalawang guard, ngunit bago pa sila makalapit, mabilis na kumilos si Tomas. Gamit ang kanyang lakas na hininga sa loob ng maraming taon sa harap ng mainit na pugon, itinulak niya ang isa sa mga guard patungo sa bukas na pinto ng sasakyan. Ang isa naman ay mabilis niyang sinuntok sa sikmura. Mara! Ang eskinita! Piping hot, yat ni Tomas sa pamamagitan ng pagturo sa isang makipot na daanan sa gilid ng kalsada. Takbo, Lola! Hila sa akin ni Mara. Tumakbo kami sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang ko sa matitigas na bato ng kalsada ay parang tusok ng karayom sa aking mga binti, pero hindi ko iniinda. Naririnig ko ang sigawan ni Arturo sa likuran namin. Ang tunog na mga yabag na humahabol at ang pagmura niya sa mga guard. Pumasok kami sa mga pasikot-sikot na eskinita ng vegan. Dito, sa mga lumang pader na gawa sa tisa at bato, ang aming mga anino ay tila nakikipagpatintero sa buwan. Kabisado ko ang bawat kanto ng Calle Crisologo, bawat amoy ng lumang kahoy at binta ng kapiz. Ito ang aking teritoryo. Dito, Lola, sa ilalim ng arko, bulong ni Mara. Nagtago kami sa isang madilim na sulok habang dumaan ang sasakyan ni Arturo sa kabilang kalsada. Ang asul at pulang ilaw ng pulisya ay nagsisimula na ring makita sa malayo. Tinawagan na nila ang mga otoridad. Ngayon, hindi lang ako isang matandang ulyanin, isa na rin akong escapee sa mata ng batas. Tomas, kailangan nating makarating sa Tuvien, hingal kong sabi. Tumango si Tomas. Alam niya ang tinutukoy ko. Ang Tuvien de Santa Clara, ang lumang kumbento kung saan ang aking ina ay nagsilbi bilang labandera nung panahon ng digmaan. Doon niya iniwan ang tanging bagay na hindi niya maibigay sa akin nung siya ay nabubuhay pa. Naglakad kami ng mabilis, umiiwas sa mga pangunahing kalsada. Ang gabi ay naging kasing bigat ng aking kalooban. Habang tinitingnan ko ang mga ancestral houses na nadadaanan namin, hindi ko mapigil ang mapait na mapang-iti. Ang mga bahay na ito ay tumatagal ng daan-daang taon dahil sa tibay na kanilang pundasyon. Ngunit ang aking pamilya, na binuo ko ng may higit na pagmamahal kaysa sa semento at bato, ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Narating namin ang pintuan ng Tuvien.
Ito ay isang malaking pintuan, kahoy na may ukit na mga santo, madilim at tahimik. Kumatok si Mara ng 3 beses. Agsikretong katok na itinuro ko sa kanya kanina. Bumukas ang isang maliit na bintanilya sa pinto. Isang matandang madre ang sumilip. "Sino sila?" tanong ng madre. "Sister Beatrice, ako po ito, si Dolores, ang anak ni Elena." Mahina kong sabi, pilit na pinatatatag ang aking boses. Nanlaki ang mga mata ng madre. Mabilis niyang binuksan ang malaking traangka at pinapasok kami. Pagkasara ng pinto, tila tumigil ang mundo. Ang ingay ng mga sirena at ang galit ni Arturo ay naiwan sa labas. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang marahang tunog ng mga kuliglig at ang tibok ng aking puso. "Dolores, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Sister Beatrice habang nakatingin sa aking magulong buhok at maruming saya. "Ang mga anak ko, sister. Gusto nilang nakawin ng lahat. Pati ang aking isip." Sagot ko habang unti-unting nanghihina ang aking mga tuhod. Napapu ako sa isang bangkong kahoy sa loob ng kapilya. "Nandito na kami, Lola. Ligtas na po tayo." Yakap sa akin ni Mara. Ngunit hindi pa kami ligtas. Alam ko si Arturo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang lupang kinatatayuan ng aming tindahan ng susi para sa kanyang kaligtasan sa mga utang niya. "Sister, ang roon aking ina, narito pa ba?" tanong ko. Tumango ang madre. 60 taon naming iningatan yon, Dolores. Sabi ni Elena, ibibigay lang daw namin ito kapag ang bibingkahan ay nasa panganib na mawala. Akala ko ay hindi na darating ang araw na iyon. Dinala kami ni Sister Beatrice sa isang maliit na silid sa likod ng altar. Doon, sa ilalim ng isang lumang imahe ng Birheng Maria, ay may isang kahon na gawa sa nara. Maalikabok ito, pero ang mga ukit ay naroon pa rin. Inilabas ko ang maliit na tansong susi mula sa aking bulsa. Nanginginig ang aking kamay habang ipinapasok ito sa butas ng susi. Sa bawat pihit, parang naririnig ko ang boses ng aking ina. "Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy sa pugon, Dolores." Bumukas ang ruwang. Ngunit sa halip na ginto o pera, ang bumungad sa amin ay mga lumang papel, isang kupas na mapa, at isang metal na tatak na may ukit ng isang simbolo na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Kinuha ni Mara ang isa sa mga papel. "Lola, hindi ito simpleng titulo ng lupa." "Anong ibig mo sabihin, Apo?" "Ayon dito, ang Villanueva Bibingkahan ay hindi kailanman naging pag-aari ng pamilya natin. Isa itong trust fund para sa buong vegan. At ang pangalan ng tagapagmana..." Biglang huminto si Mara at tumingin kay Tomas. Nanlaki ang aking mga mata. Bago ko pa matanong kung ano ang nakasulat, narinig namin ang malakas na kalabog sa pintuan ng Tuvien. "Buksan niyo ang pinto! Alam kong nariyan ang ina ko. Pulis ito!" Sigaw ni Arturo mula sa labas. Tiningnan ko ang mapa at ang dokumento. Ang katotohanang hawak namin ay sapat na para sirain ang lahat ng plano ni Arturo. Pero sapat din ba ito para iligtas kami sa mga pulis na nasa labas? Ang bawat kalabog sa pintuan ng Tuvien ay parang martilyo na tumatama sa aking dibdib. Ang boses ni Arturo ay punong-puno ng puot at desperasyon. Hindi na ito boses ng isang anak na nag-aalala. Ito ang boses ng isang mangangaso na ayaw makatakas ang kanyang huling biktima. "Sister Beatrice, huwag mo kaming pilitin na gibain ang pintuan ng simbahan," sigaw ni Arturo. "Ang ina ko ay may sakit. Ang mga kasama niya ay kidnapper." Tumingin sa akin si Sister Beatrice. Kalmado ang kanyang mukha. Isang kalmadong nagmumula sa pananampalatay yang mas matanda pa sa Calle Crisologo. Lumapit siya sa pintuan at binuksan ang maliit na bintanilya. "Arturo Villanueva." Ang boses ng madre ay mahina pero may otoridad. "Nasa loob ka ng bahay ng Diyos. Walang kidnapper dito. Tanging ang iyong ina na naghahanap ng kapayapaan.
Umalis kayo at bumalik na lang kapag ang iyong puso ay hindi na puno ng galit. Pulis ito, sister. May warrant kami para sa paghahanap kay Dolores Villanueva. Boses naman ng isang lalaki, ang pulis na kasama ni Arturo. Habang nagtatalo sila sa labas, hinawakan ko ang kamay ni Mara. Nanginginig ang aking apo habang hawak ang mga lumang papel mula sa ruong. Tumingin ako kay Tomas. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dokumentong binabasa ni Mara. Lola, basahin niyo po ito. Bulong ni Mara. Ang boses niya ay gumaralgal sa gulat. Ang Villanueva Heritage Bibingkahan, hindi ito negosyo. Ayon sa dokumentong ito, ang lupa at ang gusali ay nakapailalim sa isang Kalinga Trust. Ang aking boyong, ang inyong ina na si Elena, ay nagtalaga ng isang batas 60 taon na ang nakakaraan. Kinuha ko ang papel. Malabo na ang aking paningin pero ang pirma ng aking ina ay kilalang kilala ko. Ang bawat kurba ng kanyang pluma ay parang yakap mula sa kabilang buhay. Ang lupang kinalalagyan ng panaderiya ay hindi maaaring ibenta, ipamana o gamitin bilang kolateral. Basa ni Mara sa wikang Tagalog na may halong matatandang salita. Ito ay inilaan para maging kanlungan ng mga anak ng kalsada at mga balong walang masilungan. Ang sinumang miyembro ng pamilya na magtatangkang gamitin ito para sa sariling interes ay otomatikong mawawalan ng karapatan sa anumang ari-arian ng mga Villanueva. Napaupo ako sa sahig. 40 taon kong pinangalagaan ng tindahang iyon. Akala ko ay para iyon sa kinabukasan ng aking mga anak. Pero mas matalino ang aking ina. Alam niya na darating ang araw na ang kasakiman ay lalamunin ang pagmamahal sa pamilya. Itinago niya ang katotohanan ito para protektahan ang diwa ng aming pagkatao. Lola, tingnan niyo po ang huling bahagi? Patuloy ni Mara. Ang tagapangalaga ng apoy o ang trustee ay hindi kinakailangan maging kadugo. Ito ay dapat ibigay sa taong may pinakamahabang panahon ng pagsisilbi sa pugon at may pusong busilak sa mga nangangailangan. Tumingin kaming lahat kay Tomas. Si Tomas, na natagpuan ng aking ina sa tapat ng tindahan noong siya ay sanggol pa lamang. Si Tomas, na lumaki sa gitna ng usok at harina, na walang ibang ginawa kundi magsilbi ng walang hinihintay na kapalit. Siya ang tunay na tagapagmana ng espiritu ng Villanueva Bibingkahan. Hindi si Arturo, hindi si Bing, at hindi si Rico. Kinuha ni Tomas ang metal na tatak mula sa kahon. Ito ay isang selyo ng katotohanan. Kapag itinatak ito sa anumang dokumento sa harap ng notaryo ng simbahan, ito ang magpapatunay na ang lahat ng ginawang pirma ni Arturo sa mga resort developer ay walang bisa. Dahil dito, pinalayas ni Arturo si Tomas. Realization na sabi ni Mara. Alam ni Tito Arturo ang tungkol sa trust fund na ito. Kaya pala, ganun na lang ang galit niya kay Tomas. Gusto niyang mawala ang tanging tao na may legal na karapatang humarang sa pagbebenta ng lupa. Biglang lumakas ang kalabog sa labas. Narinig namin ang pagkakasira ng kahoy. Nakapasok na sila sa unang pintuan ng Tuvian. Dolores, lumabas ka riyan! Sigaw ni Arturo. Alam kam hawak niyo ang dokumento? Sunugin niyo man yan may kopya ang munisipyo na ako ang may-ari. Tumingin sa akin si Sister Beatrice. May bahid ang pag-aalala. Kailangan niya nang umalis dito. May sikretong lagusan sa ilalim ng kumbento na patungo sa lumang sementeryo. Doon kayo makakalabas ng hindi nila napapansin. Pero ang dokumento, sister? Tanong ko. Dalhin niyo yan. Pumunta kayo kay Ate Salvador sa kabilang bayan. Siya ang tanging abogado na hindi kayang bayaran ng kasakiman ni Arturo. Sagot ng madre. Hinawakan ko ang rune ni Nanay Elena. Sa loob nito, hindi lang papel ang naroon. Nandun ang amoy ng bibingka, ang init ng pagmamahal, at ang danggal na pilit nilang tinatapak-tapakan. Tomas, Mara, kailangan nating protektahan ang selyo. Sabi ko nang may bagong lakas. Kung kailangang dumaan tayo sa ilalim ng lupa para lang lumitaw ang katotohanan, gagawin natin. Habang binubuksan ni Sister Beatrice ang isang malaking tipak ng bato sa sahig, lumingon ako sa huling pagkakataon sa altar.
Naramdaman ko ang presensya ng aking ina. Parang sinasabi niya na ang tunay na pamana ay hindi ang lupang inaapakan, kundi ang kabutihang ipinunla natin sa puso ng iba. Pumasok kami sa madilim at malamig na lagusan. Ang boses ni Arturo ay unti-unting humina. Napalitan ng katahimikan ng mga sinaunang pader. Sa bawat hakbang ko sa dilim, bit-bit ang dokumento at ang selyo, alam ko na hindi na ako ang matandang Dolores na takot at nag-iisa. Ako ang tagapangalaga ng isang lihim. At ang lihim na ito ang susunog sa lahat ng kasinungalingan ng aking mga anak. Ngunit sa dulo ng lagusan, may isang bagay kaming hindi inaasahan. Isang tao ang naghihintay sa amin. Hawak ang isang disindihang gasera. Napatigil kami sa gitna ng malamig at maalikabok na lagusan. Ang liwanag ng gasera ay unti-unting lumapit at sa likod ng dilaw na apoy bumungad ang isang mukhang hindi ko inaasahang makikita sa ganitong oras at lugar. Bing? Mahina kong sambit. Ang pangalawa kong anak ay nakatayo roon. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang gasera. Magulo ang kanyang buhok at puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi siya ang matapang at reklamador na Bing na nakita ko sa Golden Sunset. Ngayon, mukha siyang isang batang maliligaw. Nay, hikbi ni Bing, alam ko ang tungkol sa lagusang ito. Naalala ko nung bata pa tayo, itinuro ito sa atin ni Nanay Elena para pagtaguan kapag naglalaro tayo ng tagu-taguan. Anong ginagawa mo rito, Bing? Kasabot ka ba ni Arturo? Tanong ni Mara, ang boses niya ay puno ng paghihinala. Humakbang siya sa harap ko, handang protektahan ako kahit sa sarili niyang tita. Umiling ng mabilis si Bing. Hindi, Nay, patawarin niyo ako. Noong una, akala ko ay pera lang ang kailangan namin para matapos ang mga problema. Pero kanina, narinig ko si Arturo nakausap ang mga developer. Hindi lang pala resort ang itatayo nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, habang nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Gagamitin lang nila ang pangalan ng Vegan Heritage para makakuha ng permit. Pero ang totoo, gagawin nilang pasugalan at bar ang lupang iyon. Paliwanag ni Bing sa gitna ng iyak. At ang mas malala? Narinig ko si Arturo. Kapag nakuha na niya ang pirma mo sa huling dokumento bukas, balak niyang ilipat ka sa isang pasilidad sa malayo, sa Mindanao, kung saan hindi ka na namin kailanman makikita o mapupuntahan. Napahawak ako sa pader ng lagusan para hindi matumba. Ang sarili kong panganay, ang lalaking unang tumawag sa akin ng nanay, ay balak akong itapon sa kabilang dulo ng bansa para lang mapagtakpan ng kanyang mga kasalanan. Nay, heto po. May inabot si Bing na isang maliit na folder. Ito ang mga kopya ng utang ni Arturo. Hindi lang siya nabaon sa sugal. Ginamit niya ang titulo ng bahay natin bilang kolateral sa mga taong hindi marunong magpatawad. Kapag hindi niya naibenta ang timban sa loob ng 2 araw, papatayin siya ng mga taong iyon. Kinuha ni Mara ang folder at mabilis na nirepaso ang mga papel sa tulong ng liwanag ng gasera. Lola, totoo ito. Malaking halaga ang utang ni Tito Arturo sa mga sindikato. Kaya pala desperado siyang maging crazy kayo sa mata ng lahat para siya ang magkaroon ng legal na kontrol sa lahat ng assets. Tumingin ako kay Bing. Bakit mo ito ginagawa ngayon, anak? Bakit na yun ka lang natahan? Dahil nakita ko po si Tomas kanina. Turo ni Bing sa piping panadero. Nakita ko ang titig niya kay Arturo bago siya tumakas. Doon ko naalala ang sinabi ni Nanay Elena noon, na ang Villanueva Bibingka ay hindi sa atin, kundi sa mga taong nangangailangan. Nay, hindi ko kayang makitang mamatay ang lahat ng pinaghirapan niyo para lang sa utang ni Arturo. Lumapit si Bing sa akin at lumuhod sa maruming sahig ng lagusan. Nay, iligtas niyo ang tindahan. Heto po ang susi ng kotse ko, nakaparada sa likod ng sementeryo. Doon kayo makakalabas nang hindi kayo mahahanap ng mga pulis na binayaran ni Arturo. Hinawakan ko ang balikat ni Bing. Kahit masakit ang ginawa nila, anak ko pa rin siya. Sama ka na sa amin, Bing. Hindi po, umiling siya.
Kailangan may maiwan para lituhin si Arturo. Sasabihin ko na nakita ko kayong sumakay sa isang jeep pa Maynila. Kailangan nyo nang makaalis. Pumunta kayo kay Ate Salvador. Siya ang may hawak ng original na trust agreement. Mabilis kaming kumilos. Sa tulong ni Bing, narating namin ang dulo ng lagusan na lumabas sa isang lumang mausoleo sa sementeryo. Ang hangin sa labas ay malamig, amoy, lupa at ulan. Pero para sa akin, yon ang amoy ng kalayaan. Bago kami sumakay sa kotse, tiningnan ko ang mga dokumento mula sa ruong at ang folder na binigay ni Bing. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa isang pirasong lupa. Ito ay laban para sa katotohanan ng aming pamilya. Tomas, Mara, sabi ko habang hawak ang manibela. Isang kasanayang hindi ko akala ay magagamit ko pa sa ganitong edad. Ang Villanueva Heritage Bibingka ay hindi titigil ang usok. Bukas, sa harap ng buong vegan, ipapakita natin kung sino ang tunay na may-ari ng apoy. Ngunit habang paalis kami, nakita ko sa side mirror ang isang anino ng isa pang sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa amin sa dilim. Hindi pa tapos si Arturo. At alam ko, hindi siya titigil hanggat hindi nagiging abo ang lahat. Bawat sulyap ko sa side mirror ay tila isang tagok sa aking kaba. Ang dalawang bilog na ilaw ng sasakyang nasa likuran namin ay parang mga mata ng isang lobong nag-aabang ng tamang pagkakataon para sumakmal. Hindi ko na kailangang hulaan. Alam kong si Arturo yon. Kahit kailan, hindi siya marunong sumuko kapag pera na ang nakataya. Lola, bilisan niyo pa po, malapit na sila! Sigaw ni Mara habang nakalingon sa likuran. Ginagawa kong lahat, apo! Sagot ko. Ang aking mga kamay na sanay sa pagmasa ng malagkit na harina ay nanginginig na sa paghawak sa manibela. Ang lumang sedan ni Bing ay humuhaging sa bilis sa madilim na highway ng Ilocos Sur. Biglang bumilis ang sasakyan sa likod at tinamaan ang aming bumper. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa amin. Hayop ka, Arturo? Mura ko sa hangin. Naramdaman ko ang galit na bumubukal sa aking dibdib. Pinatunayan lang niya na wala na siyang pakialam kung mamatay man ang sarili niyang ina, basta makuha lang niya ang titulo. Muling bumangga ang sasakyan ni Arturo. Sa pagkakataong ito, muntik na kaming mawala ng kontrol. Maagap na hinawakan ni Tomas ang aking balikat at itinuro ang isang maliit na daan sa gilid, isang dirt road na patungo sa mga palayan at malalaking puno ng acacia. Alam ni Tomas na hindi kakayanin ng sedan ni Arturo ang lubak-lubak na daan. Inikot ko ang manibela ng buong lakas. Ang alikabok ay pumailan lang na naging hadlang sa paningin ni Arturo. Naririnig ko ang pagpreno ng kanyang sasakyan at ang kanyang galit na sigaw na unti-unting lumayo. Pansamantala, nakawala kami. Diyos ko, salamat! Hingal na sabi ni Mara. Lola, ayos lang ba kayo? Tumango ako, pero ang puso ko ay parang gustong tumalon sa aking lalamunan. Kailangan natin makarating kay Ate Salvador, na yun din. Makalipas ang kalahating oras ng pagdaan sa mga pasikot-sikot na baryo, narating namin ang isang lumang bahay na bato sa labas ng bayan ng Bantay. Ito ang tahanan ni Ate Salvador, ang lalaking pinagkatiwalaan ng aking ina bago siya pumanaw. Kumatok si Tomas ng malakas sa gate. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki na nakasalamin at may hawak na lampara ang lumabas. Sino sila? Madaling araw na Reklamo ng abogado. Ate Salvador, ako po ito. Si Dolores Villanueva, ang anak ni Elena. Sabi ko habang hinihingal. Nang makilala niya ako, agad niyang binuksan ang gate. Dolores, ano nangyari sa iyo? Bakit parang galing kayo sa giyera? Pagpasok namin sa kanyang opisina na puno ng mga lumang libro at amoy ng tinta, inilatag namin ang mga dokumento mula sa room at ang folder na binigay ni Bing. Mabilis na binasa ni Ate Salvador ang mga papel. Habang tumatagal, lalong kumukunot ang kanyang no. Ang hayop na Arturo na yon, bulong ng abogado. Alam kong tuso siya, pero hindi ko akalaing magagawa niyang ipalsipika ang mental health record mo para lang maibenta ang lupang, hindi naman sa kanya. Attorney,
Totoo ba ang nakasaad sa trust fund? Tanong ni Mara. Oh, Mara, sagot ni Salvador. Ang Villanueva Kalinga Trust ay isang unbreakable contract. 60 taon na itong nakatala. Ang lupang kinalalagyan ng timban ay pag-aari ng mga anak ng vegan. Ang pamilya niyo ay mga tagapang-alaga lamang. At ayon sa huling hiling ni Elena, kapag nagkaroon ng pagtatangka na ibenta ito, ang pamamahala ay mapupunta sa pinakamatapat na lingkod ng pugon. Tumingin si Ate Salvador kay Tomas. Ikaw ang tinutukoy rito, Tomas. Ikaw ang piping tagapang-alaga. Pero may isang problema. Ano po iyon? Tanong ko. Kailangan nating mairehistro ang selyo ng katotohanan sa munisipyo bago mag-alas 8 ng umaga. Dahil ayon sa impormasyong nakuha ko, kanina pang gabi ay nagsimula na mag-mobilize ang mga demolition team ng resort developer. Kapag nasira ang gusali bago natin maihain ang dokumentong ito, magiging hulin na ang lahat. Magiging legal na ang pag-angkin nila dahil vacant lot na ang ituturing sa lupa. Tumingin ako sa orasan. Alas 5 na ng madaling araw. 3 oras na lang ang natitira sa amin. At may isa pa, dagdag ni Salvador. Ang boses niya ay naging seryoso. Si Arturo ay hindi nag-iisa. Ang mga taong pinagkakautangan niya ay mga mapanganib na tao. Hindi sila titigil sa pananakot hanggat hindi nila nakukuha ang lupa. Maaaring buhay niyo na ang itaya nila dito. Biglang narinig namin ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Hindi lang isa, kundi 3. Ang mga ilaw ay tumatama sa bintana ng opisina ni Salvador. Nahanap nila tayo! Bulong ni Tomas sa pamamagitan ng kanyang mga mata na punong-puno ng babala. Hinawakan ko ang selyo ng katotohanan. Ang tansong ito ay maliit lang, pero ito ang tanging panangga namin laban sa kasakiman ng aking anak at ng mga taong nasa likod niya. Attorney, ihanda niyo ang mga papeles, sabi ko nang may boses na kasing tigas ng tisa ng vegan. Tomas, Mara, kailangan nating bumalik sa Tiemban. Doon tayo magtutuos. Lola, delikado. Marami sila. Pigil ni Mara. Mas delikado kapag nanalo ang kasamaan, apo, sagot ko. Ito ang tahanan natin. Doon tayo lumaban. Habang lumalabas kami, nakita ko si Arturo na nakatayo sa tapat ng gate kasama ang ilang mga lalaking nakaitim at may hawak na mga bakal na tubo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Dolores na umiiyak sa harap ng madla. Hinarap ko siya, bitbit ang katotohanang mas matibay pa sa anumang pader na bato. Ang huling yugto ng laban para sa Villanueva Heritage ay magsisimula na. Tumayo ako ng tuwid sa harap ng pintuan ni Ate Salvador. Hawak ang selyo ng katotohanan na parang ito ang huling sandata sa gitna ng digmaan. Sa labas ng gate, ang anino ni Arturo ay tila naging isang dambuhalang halimaw sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang mga lalaking kasama niya ay nagsimula ng paluin ang bakal na gate gamit ang kanilang mga tubo. Buksan niyo ito! Attorney, alam kong itinatago mo ang matanda. Ilabas mo siya kung ayaw mo masunog ang bahay mo. Bulyaw ni Arturo. Wala na ang maskara ng isang mapagmahal na anak. Ang boses niya ay puno ng desperasyon ng isang taong huling baraha na lang ang hawak. Huwag kang lalabas, Dolores, pigil ni Ate Salvador. Hindi, attorney, sagot ko ng may malamig na determinasyon. Kailangan niyang makita ang hinarap niya. Kailangan niyang malaman na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay nabibili ng pera. Sa gulat ni Mara at Tomas, ako mismo ang nagbukas ng pinto ng opisina at lumabas sa veranda. Nakita ko si Arturo sa tapat ng gate, pawisan, nanlilisik ang mga mata at may hawak na laryo. Arturo! Sigaw ko. Narito ako! Tingnan mo ang ina mo. Tingnan mo ang mukha ng taong binuo mo ng kasinungalingan. Napatigil si Arturo. Ang kanyang mga kasama ay tila nag-alangan ng makita ang aking tindig. Nay, ibigay niyo na sa akin ang selyo. Ibigay niyo ang dokumento. Hindi niyo alam kung anong gulo ang pinapasok niyo. Ang mga taong pinakakautangan ko, hindi sila titigil.
Ang gulo ay ikaw ang gumawa, Arturo. Sagot ko. At ang selyong ito? Hindi ito mapupunta sa iyo. Dahil ayon sa batas ni Nanay Elena, ang Villanueva Heritage ay hindi para sa mga taong marumi ang kamay. Lumapit si Ate Salvador sa tabi ko. Hawak ang orihinal na trust agreement. Arturo, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang trust na ito ay may probisyon tungkol sa piping tagapang-alaga. Alam mo ba kung bakit si Tomas ang pinili ng iyong lola? Tumingin si Arturo nang maiput kay Tomas na nakatayo sa likuran ko. Dahil ulyanin na rin ang matandang yon. Pinili niya ang isang pulubi kaysa sa sarili niyang apo. Mali ka, seryosong sabi ni Salvador. Pinili niya si Tomas dahil si Tomas ang anak ng unang babaeng sinagip ni Elena 60 taon na ang nakakaraan. Ang nanay ni Tomas ay isang goa na halos mamatay sa gutom sa kalsada ng Vigan at ang tema ang nagbigay sa kanila ng buhay. Si Tomas ay hindi lang basta panadero. Siya ang simbolo ng pasasalamat, ang utang na loob na kinalimutan niyo na. Nanlaki ang mga mata ni Mara, maging ako ay natigilan. Ngayon ko lang nalaman ang buong katotohanan, kaya pala ganun na lang ang pag-aalaga ni Nanay Elena kay Tomas nung sanggol pa ito. Hindi lang ito awa, ito ay isang siklo ng kabutihan na ayaw niyang maputol. At alam mo ito, Arturo, hindi ba? Dagdag ni Salvador. Kaya mo siya pinagbintang ang magnanakaw 10 taon na ang nakakaraan. Kaya mo siya pinalayas. Dahil alam mong kapag nalaman ni Dolores ang katotohanan, si Tomas ang itatalaga niyang tagapamahala at hindi ikaw. Natahimik ang buong paligid. Ang mga kasama ni Arturo ay nagsimulang magbulungan. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuho sa nagbabagang apoy ng kasakiman. Ngunit sa halip na sumuko, tumawa ng nakakatakot si Arturo. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Ano pakialam ko sa nakaraan? Ano pakialam ko sa isang piping pulubi? Kung hindi mapupunta sa akin ang lupa, sisiguraduhin kong wala ring makikinabang. Inilabas ni Arturo ang kanyang cellphone at may tinawagan. Na yun na, gibahin niyo na ang gusali. Sunugin niyo kung kailangan. Hindi, sigaw ko. Huli na kayo, Nay, sabi ni Arturo habang nakangisi ng mapait. Ang demolition team ay nasa tapat na ng Tiban. Sa loob ng 30 minuto, magiging abo na ang Villanueva Heritage. At kapag wala na ang gusali, mawawala na ng bisa ang trust fund dahil wala na ang layunin nito. Magiging ordinaryong lupa na lang yon na pwede kong ibenta. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang Tiban, ang pugon, ang lahat ng alaala ni Nanay Elena. Tomas! Mara! Sigaw ko. Kailangan makarating tayo sa Vigan, na yun din. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa sasakyan ni Bing. Hindi na kami pinigilan ng mga guards ni Arturo dahil abala sila sa pag-atras, tila natatakot sa bagsik ng aking mga mata. Habang pinapatakbo ko ang sasakyan patungo sa Calle Crisologo, nakikita ko na sa malayo ang makapal na usok na nagsisimulang bumalat sa langit ng Vigan. Lola, bilisan niyo po ang Tiamban! Sigaw ni Mara habang nakatingin sa apoy sa malayo. Sa loop-loop ko, nanalangin ako. Nanay Elena, huwag niyo pong hayang mamatay ang apoy. Huwag niyo pong hayang manalo ang dilim. Ngunit nang makarating kami sa tapat ng tindahan, isang masakit na tanawin ang bumungad sa amin. Ang bulldozer ay nakatapat na sa pintuan at ang mga tauhan ni Arturo ay nagsisimula na magsabog ng gasolina sa paligid ng mga lumang kahoy. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Tomas na hindi nag-atubili. Tumakbo siya ng diretso sa loob ng nagbabagang tindahan. Huwag, Tomas! Bumalik ka rito! Ang sigaw ko ay nabaon sa ingay ng magnangalit na makina ng bulldozer. Ngunit hindi lumingon si Tomas. Ang kanyang likod, na tila kasing tibay na mga haligi ng aming ancestral house, ay naglaho sa loob ng makapal na usok na lumalabas sa bintana ng Tiamban. Hindi siya pumasok doon para magpakamatay. Pumasok siya para iligtas ang puso ng aming tahanan. Ang pugon na gawa sa tisa na hindi kailanman lumamig sa loob ng 40 taon. Lola, ang video! Naka-live na tayo!
Sigaw ni Mara habang itinaas ang kanyang cellphone. Huwag kayong matakot. Ipapakita natin sa buong mundo ang ginagawa nila. Sa gitna ng kalsada ng Calle Crisologo, kung saan ang mga cobblestones ay saksi sa bawat tulo ng pawis at luha ko, hinarap ko ang dambuhalang bulldozer. Itinaas ko ang aking kanang kamay, hawak ang selyo ng katotohanan. Huminto kayo! Bulyaw ko sa driver ng bulldozer. Ang boses ko na akala ni Arturo ay kasing hinana ng isang kandilang mauubos na ay umalingaw sa buong kalsada. Ang gusaling ito ay nasa ilalim ng Villanueva Kalinga Trust. Ang sinumang sumira sa pader na ito ay mananagot hindulang sa batas ng tao, kundi sa batas ng kasaysayan ng vegan. Napatigil ang driver. Nag-alangat siya nang makita ang matandang babaeng nakatayo ng tuwid, walang takot sa harap ng bakal. Sa paligid namin, ang mga kapitbahay, sina Aling Nena, Mang Tino at ang iba pang mga panadero ay nagsimula na ring lumabas sa kanilang mga bahay. Ang public hiya na ginamit ni Arturo laban sa akin ay unti-unting bumabaliktad. Anong tinitingtingin niyo rito? Ituloy niyo ang trabaho. Sigaw ni Arturo. Nakararating lang, humahangos at tila baliw na sa galit. Ina, tumabi kayo riyan. Wala nang bisa ang mga lumang papel na yan. Ang lupa ay nakapangalan sa akin. Mali ka, Arturo, sabi ni Ati. Salvador nakadarating lang din. Bit-bit ang mga orihinal na dokumento na may tatak ng National Archives at ng simbahan. Ang dokumentong hawak ni Dolores ay ang orihinal na trust deed. Ang titulong hawak mo ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang sa isang taong idineklara mong incapacitated. Ayon sa batas, void ab initio ang lahat ng transaksyong ginawa mo. Wala akong pakialam sa batas. Sigaw ni Arturo. Agad siyang lumapit sa isa sa kanyang mga tauhan at inagaw ang sulo na may apoy. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang matitira sa inyo. Sa sandaling yon, nakita ko si Tomas na lumabas mula sa tindahan. May bitbit siyang isang maliit na sako, ang mga mother yeast o ang pinakapuso ng aming tinapay na ilang dekada ng inaalagaan. Ngunit bago pa siya makalayo, hinablot siya ng mga tauhan ni Arturo. Tomas! Sigaw ni Mara. Bitawan niyo siya. Bulyaw ko, pero mas mabilis si Arturo. Sa kanyang desperasyon na matakasan ng mga utang niya, itinulak niya si Tomas pabalik sa loob ng tindahan at mabilis na isinarado ang pintuang bakal mula sa labas. Pagkatapos, ibinuhos niya ang natitirang gasolina sa paligid ng pinto at itinapon ang sulo. Fush! Ang apoy ay mabilis na gumapang. Ang aming lumang tindahan, na gawa sa matitigas na kahoy pero tuyo na dahil sa panahon, ay tila naging isang malaking mitsa. Hindi! Ang anak ko! Si Tomas! Sigaw ko, pilit na sumusugod sa apoy. Nay, wag! Delikado! Hila sa akin ni Rico na biglang sumulpot mula sa karamihan. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Kuya, ano bang ginagawa mo? Papatay ka ba ng tao? Wala na akong pakialam. Lahat kayo, pinagtulungan niyo ako. Tawa ni Arturo, habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga nanlilisik na mata. Sa loob ng tindahan, narinig namin ang malakas na kalabog. Si Tomas ay sinusubukang sirain ang pinto mula sa loob, ngunit ang usok ay mas mabilis. Ang amoy na masarap na bibingka ay napalitan ng nakakasulasok na amoy ng masusunog na pangarap. Mara, ang selyo! Sigaw ko. Ibinigay ko sa kanya ang tansong patak. Ipakita mo sa video. Ipakita mo ang mukha ng iyong tito habang sinusunog niya ang sarili nating kadugo. Habang ang mga tao ay nagsisimulang magpasa-pasa ng timba ng tubig, nakita ko ang isang bagay na hindi napansin ni Arturo. Sa itaas ng tindahan, sa lumang binta ng kapiz ay may isang figura. Si Tomas ay nakaayat sa mezzanine. Hawak niya ang isang malaking banga ng tubig na dati naming ginagamit sa masa. Isang malakas na pagbasag ng bintana ang narinig. Si Tomas ay tumalon mula sa itaas. Bit-bit ang sako ng mother yeast at ang selyo ng pamilya na nakuha niya sa loob. Bumagsak siya sa isang bunton ng mga sako ng bigas sa labas, sugatan at puno ng uling,
pero buhay. Salamat sa Diyos! Naiyak kong sambit habang niyayakap ang sugatang si Tomas. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Si Arturo, nang makitang nakaligtas si Tomas, ay lalong nagwala. Kinuha niya ang isang bakal na tubo at sumugod sa amin. Ngunit bago pa siya makalapit, ang mga pulis, ang mga totoong pulis na tinawagan ni Ate Salvador, ay dumating na. Arturo Villanueva, sumuko ka? Napapalibutan ka na! Sigaw ng hepe. Tiningnan ni Arturo ang paligid. Ang kanyang mga kapatid ay umiiwas ng tingin. Ang kanyang anak na si Mara ay patuloy na nagre-record ng kanyang krim. Ang buong vegan ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Wala na siyang matatakbuhan. Ngunit sa kanyang huling hininga ng kasakiman, tumakbo siya pabalik sa loob ng nasusunog na tindahan. Nariyan ang pera! Ang mga dokumento! Hindi pwedeng masunog ang lahat! Arturo, wag! Kukuho na ang kisame! Sigaw ko. Kahit hayop ang turing niya sa akin, anak ko pa rin siya. Isang malakas na lagapak ang narinig namin. Ang pangunahing haligi ng Villanueva Heritage ay tuluyan ng bumigay. Ang apoy ay lalong lumakas, nilalamon ang bawat alaala ng aming pamilya. Napaupo ako sa kalsada, pinapanood ang paglamon ng apoy sa lahat ng aking pinaghirapan. Naramdaman ko ang kamay ni Tomas sa aking balikat at ang kamay ni Mara sa kabilang bahagi. Lola, wala na ang tindahan. Hikbi ni Mara. Tiningnan ko ang sako ng mother yeast na nailigtas ni Tomas. Tiningnan ko ang selyo ng katotohanan. Pagkatapos, tiningnan ko ang mga tao sa vegan na ngayon ay nagkakaisa para apulahin ang apoy. Hindi, Mara. Sabi ko nang may boses na puno ng pag-asa sa gitna ng pait. Ang gusali ay bato at kahoy lamang. Pero ang Villanueva Heritage? Narito yon sa atin. At hanggat buhay ang mother yeast at ang ating danggal, muli tayong magluluto. Ngunit sa gitna ng usok, isang tanong ang mananatili. Nasaan si Arturo? At ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya ngayong ang lahat ay naging abo na? Ang tunog ng pagguho ng bubong ng Villanueva Heritage Bibingkahiyan ay tila isang kumpas ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng Calle Crisologo. Ang mga tisa at lumang nara na naging saksi sa 40 taon ng aming pagsisikap ay nagliyab at bumagsak na nagbuga ng napakaraming baga at abo sa langit. Arturo! Ang anak ko! Ang tili ko ay naging isang paos na sigaw. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagtataksil niya, ng pagpapakulong niya sa akin at ng pagtatangka niyang burahin ng aking pagkatao, isag-ina pa rin ako. At ang makitang nilalamon ng apoy ang panganay ko ay isang parusang hindi ko kayang batahin. Ngunit bago pa ako makasugod sa nagbabagang pintuan, isang mabilis na figura ang dumaan sa gilid ko. Si Tomas. Kahit sugatan na mula sa naunang pagtalon, hindi nag-atubili ang piping panadero. Kumuha siya ng isang basang sako, ibinalot ito sa kanyang katawan at muling pumasok sa loob ng impyerno. Tomas, wag! Kukuho na ang lahat! Sigaw ni Mara habang patuloy na nanginginig ang kanyang kamay sa paghawak ng cellphone na nadi-livestream pa rin. Ang buong bansa sa pamamagitan ng maliit na screen na yon ay saksi sa kabayanihan ng isang taong itinuring naming pamilya ng higit pa sa mga totoong kadugo. Lumipas ang ilang minuto na tila mga siglo. Ang bawat segundo ay puno ng takot. Nananalangin ako ng walang tigil, nakaluhod sa malamig na cobblestones habang ang init ng apoy ay humahapdi sa aking balat. Isang malakas na pagsabog mula sa tangke ng gas ang yumanig sa gusali. At kasabay nito, lumabas si Tomas mula sa makapal na usok. Kinakaladkad ang walang malay na katawan ni Arturo. Diyos ko, salamat! Napahagulol ako habang sumusugod sa kanila. Dinala ni Tomas si Arturo sa ligtas na bahagi ng kalsada. Ang mukha ni Arturo ay puno ng uling at may mga bakas ng sulog sa kanyang braso. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa isang metal na briefcase.
Ang briefcase na naglalaman ng mga wad na dokumento at ang pera na nakuha niya mula sa mga developer. Isang sakripisyo para sa mga bagay na wala ng kwenta sa gitna ng abo. Dumating ang mga bumbero at mabilis na inapula ang natitirang apoy. Lunit wala nang natira sa aming tindahan, kundi ang mga itim na haligi at ang amoy ng sunog na pangarap. Dumating din ang ambulansya para lapatan ng lunas sina Tomas at Arturo. Habang inilalagay si Arturo sa stretcher, unti-unti siyang nagkamalay. Ang una niyang nakita ay ako, ang kanyang ina na pinagtangkaan niyang sirain. "Nay!" Mahina niyang sambit. Ang boses ay puno ng pait at usok. Ang pera, ang mga papel." Tiningnan ko ang briefcase na ngayon ay lukot-lukot na at sunog ang gilid. "Arturo, ang perang yan ang nagbulag sa'yo. Ang mga papel na yan ang naging mitsa ng sarili mong kamatayan. Muntik ka nang mamatay para sa isang kasinungalingan." Lumingon si Arturo kay Tomas, nalapatan din ng benda sa braso. Ang mata ni Tomas ay walang galit, tanging awa lamang. Doon ko nakita ang tunay na pagkatalo ni Arturo. Ang taong pinalayas niya, pinagbintangan at itinuring na basura, ay ang siya ring taong nagbuwis ng buhay para iligtas siya. "Bakit?" Bulong ni Arturo kay Tomas. "Bakit mo ako imiligtas?" Tumitiglam si Tomas. Hindi niya kailangang magsalita. Ang bawat patak ng pawis at uling sa kanyang mukha ay nagsasabing ginawa niya yon para sa akin. Para sa nanay na nagbigay sa kanya ng tahanan noong wala siyang masiluman. Ang utang na loob ni Tomas ay mas matimbang kaysa sa kasakiman ni Arturo. Hindi nagtagal, lumapit ang mga pulis kay Arturo. "Mr. Arturo Villanueva, oras na para managot ka. Bukod sa estafa at falsification of documents, mayroon ka ring kasong attempted murder at arson base sa mga ebidensya at sa video na nakita ng libu-libong tao." "Kuya!" Lumapit si Beng at Rico. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ya. "Wala na, kuya. Alam na ng lahat ang totoo. Kahit kami, hindi na namin kayang pagtakpan ang ginawa mo." "Nay, patawarin niyo po kami." Luhod ni Rico sa harap ko. "Nabulag kami sa pangako ni kuya. Akala namin ay para sa ikabubuti ng lahat ang ginagawa niya." Tiningnan ko ang aking mga anak. Ang puso ko ay parang yung nasunog na tindahan. Wasak, madilim at puno ng sakit. Ang kapatawaran ay ibinibigay, Rico. Pero ang tiwala ay kailangang pagtrabahuan. Sa ngayon, ang tanging magagawa nyo ay harapin ang batas at ang galit ng mga taong niloko nyo. Habang isinasakay si Arturo sa ambulansya na may bantay na pulis, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng pagsisisi o luha ng takot, hindi ko na alam. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko muli ang anak kong si Arturo. Ang batang dati ay masaya na sa isang pirasong bibingka. Nang makaalis na ang mga otoridad at ang karamihan ng mga tao, naiwan kaming tatlo ni Mara at Tomas sa tapat ng gumuhong tindahan. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa likod ng mga lumang gusali ng vegan. Ang amoy ng usok ay nananatili, pero ang hangin ay tila mas magaan na ngayon. Inilabas ko ang sako na nailigtas ni Tomas. Binuksan ko ito at nakita ang mother yeast, ang buhay na sangkap ng aming bibingka. Kahit mainit pa ang paligid, ang yeast na ito ay malamig at buhay. "Lola, ano nang gagawin natin?" tanong ni Mara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Wala na tayong pindahan. Wala na tayong puhunan." Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa mga itim na haligi ng Villanueva Heritage. "Mara, ang Villanueva Heritage ay hindi ang gusali. Ang tindahan ay naitatayo muli. Ang pera ay kinikita. Pero ang ating dangal at ang ating pagmamahal sa isa't isa, iyon ang tunay na puhunan." Kinuha ko ang kamay ni Tomas at ang kamay ni Mara. "Narito ang selyo ng katotohanan. Narito ang ating pag-asa. Tomas, bukas, maghahanap tayo ng pansamantalang pugon."
Mara, gamitin mo ang iyong teknolohi para sabihin sa buong vegan na ang Villanueva bibingka ay hindi kailanman mamamatay. Sa gitna ng mga abo, tumayo ako ng tuwid. Ang aking puting buhok ay nililipad ng hangin at ang aking mga mata ay nakatuon sa kinabukasan. Maaaring kinuha ni Arturo ang aming bahay, pero sa huli, ako pa rin ang ina na marunong bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang karma ni Arturo ay ang pagkakakulong sa sarili niyang kasakiman. Ang sa akin naman ay ang pagkakataong itama ang lahat, hindi lang para sa tindahan, kundi para sa kaluluwa ng aming pamilya. Magluluto tayo, Tomas? Bulong ko, habang hawak ang sako ng yeast. At sa pagkakataong ito, ang bawat bibingka ay magpapaalala sa lahat na ang katotohanan, gaano man ito subukang sunugin, ay laging mananatiling masarap at mabango sa dulo. Lumipas ang 1 taon. Ang Calle Crisologo ay nananatiling saksi sa paglipas ng panahon. Ngunit para sa aming pamilya, ang bawat bato sa kalsadang ito ay tila nagkaroon ng bagong buhay. Ang amoy ng sunog at usok ay matagal nang naglaho, pinalitan ng isang pamilya at nakakatakam na bango. Ang bango ng bagong luto na bibingka na may itlog na maalat at keso na dahan-dahang naluluto sa ibabaw ng mga uling. Nakatayo na muli ang Villanueva Heritage, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang simpleng tindahan. Ang bagong gusali na itinayo sa tulong ng buong komunidad ng vegan ay tinawag naming Villanueva Kalinga Center. Ayon sa diwa ng trust fund ni Nanay Elena, ang itaas na bahagi ay naging silungan para sa mga goa at mga batang ulila, habang ang ibaba ay nananatiling puso ng aming panaderia. Nakaupo ako sa aking paboritong upuang nara sa gilid ng bintana, pinapanood ang abalang paligid. Lola, heto na po ang mga bagong order mula sa Maynila. Salamat sa huling video natin, lalong dumami ang gustong tumikim ng bibingka ng katotohanan. Nakangiting sabi ni Mara. Mas masigla na siya ngayon. Hawak ang kanyang tablet habang pinamamahalaan ang mga online orders. Hindi lang siya basta apo ngayon. Siya na ang boses ng aming tradisyon sa makabagong mundo. Sa harap ng malaking pugon, nakita ko si Tomas. Ang kanyang mga kilos ay tila isang sayaw, puno ng ingat at paggalang sa bawat pagmasa ng galapong. Siya na ang opisyal na tagapangalaga ng apoy. Kahit wala siyang boses, ang kanyang bawat ngiti sa mga customer ay nagsasalita ng higit pa sa anumang salita. Siya ang patunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasa dugo, kundi nasa katapatan ng puso. Bumukas ang pinto at pumasok sina Bing at Rico. Hindi na sila nakasuot na mamahaling damit. Si Bing ay tumutulong nga sa pag-aasika sa mga kababaihan sa center, habang si Rico ay nagsisilbing delivery driver at taga-ayos ng mga kagamitan. Nay, dinalhan po namin kayo ng paborito ninyong empanada, sabi ni Bing, sabay halik sa aking pisingi. Ang kanilang mga mata ay wala na ang kinang ng kasakiman. Napalitan na ito ng kapayapaan na dulot ng simpleng pamumuhay. Salamat mga anak, sagot ko. Tinanggap ko sila muli dahil ang pagpapatawad ay isang lunas na kailangan ko rin para sa aking sarili. Ngunit may hangganan ang lahat. Alam nilang ang pamamahala ng center at ng tindahan ay wala sa kanilang mga kamay, kundi kay Tomas at Mara, ayon sa batas ng aming diwa. Nung nakaraang buwan, dinalaw ko si Arturo sa kulungan. Nakita ko siya sa likod ng rehas, luma at kupas ang suot na uniporme. Wala na ang kanyang kayabangan. Sa bawat pag-uusap namin, ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay pagsisisi. Nay, pasensya na po sa paghahangad ko ng higit pa sa sapat na wala sa akin ang lahat. Hikbi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. Arturo, ang karma ay hindi laging parusa. Kung minsan, ito ay paraan ng Diyos para itama ang baluktot nating landas. Maglingkod ka ng tapat dyan at paglabas mo, may isang mainit na bibingka na naghihintay sa'yo. Pero tandaan mo, ang apoy ay kailangang gamitin para magbigay ng init, hindi para manunog.
Yon ang huling beses na umiyak ako para sa kanya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtanggap. Ngayon, habang pinapanood ko ang sikat ng araw na tumatama sa mga cobblestones, kinuha ko ang isang maliit na piraso ng mainit na bibingka. Kinagat ko ito at naramdaman ang tamis, ang alat, at ang anghang ng usok. Ito ang lasa ng aking buhay. Napatingin ako sa dingding kung saan nakasabit ang larawan ni Nanay Elena. Parang nakikita ko siyang nakangiti, tila sinasabing, "Mahusay ang iyong pagkakaalaga sa apoy, Dolores." Ang Villanueva Heritage ay muling naging simbolo ng vegan. Hindi dahil sa ganda ng gusali, kundi dahil sa kwento ng isang matandang babaeng binalak na itapon pero mas piniling bumangon. Ang aming bibingka ay hindi lang pagkain. Ito ay isang paalala na ang danggal ay hindi pwedeng nakawin. Ang katotohanan ay hindi pwedeng sunugin at ang pagmamahal ay ang tanging sangkap na hindi kailanman mapapanis. Lola, may bata pong nagtatanong kung bakit daw po napakabango ng ating bibingka. Tawag ni Mara sa akin. Ngumiti ako at dahan-dahang tumayo mula sa aking upuan. Lumapit ako sa bata at hinaplos ang kanyang ulo. "Alam mo, Apo?" Bulong ko sa bata. "Ang bango niyan ay hindi lang galing sa gata o sa asukal. Galing yan sa isang lihim na sangkap na itinuro sa akin ng nanay ko at itinuro rin sa kanya ng kanyang nanay." "Ano po yun, Lola?" Tanong ng bata na may pagkamanga. "Iyan ang bango ng katapatan at ang tamis ng pagsisikap." Sagot ko habang iniabot sa kanya ang isang mainit na bibingka. Habang naglalakad ang bata palayo, muling bumalik ang aking tingin sa kalsada. Ang usok mula sa aming pugon ay patuloy na pumapait, taas, humahalo sa hangin ng vegan. Nadadala ng kwento ng Dolores Villanueva, isang lola, isang ina, at isang tagapang-alaga ng pamana na hinding-hindi malilimutan. Dahil hangga't may apoy sa aming pugon, mananatiling buhay ang aming danggal.